Palagay yung time. Po, magandang umaga po sa ating lahat. Teka. Yan po. Ayan. Okay po. So, magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon at tayo ay malayang makapagsamba sa Kanya at salamat sa Panginoon at despite of continuous mga nangyayari sa ating mundo, huwag tayong mag-worry, no? Okay? Marami po sa labas medyo worried na. Tama? They are distressed of what's happening outside or what's happening in kaguluhan, bumagyo, parang nung nakaraan, parang magigiba yung bahay namin sa kabila eh. But, ano nga ba ang dapat natin gawin pagka ganun? No? Yan. So, actually, the message is it's talking about prayer. No? Yan, amen. It's talking about praying. No? But, anong klaseng panalangin? No? Ano ba dapat tayo manalangin? So, actually, this lesson, kasama to nung continuation to nung mensahe last gospel na kung saan patungkol sa second coming of our Lord Jesus Christ. No? So, babalikan ko po yun para makita natin kung ano nga ba yung sinasabi ng mensahe po dito. So, I request everybody stand para tayo mag-pray. At bago po tayo makapag-pray, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 18. Basahin po natin mula chapter 18, Luke chapter 18, verse 1 to verse 8. Ako na lang po ang magbabasa, sundan niyo na lang po ng inyong mga mata. Sabi po dyan sa Luke chapter 18, verse 1, "And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me in my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Verse 6, And the Lord said, Hear what the unjust judge said. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? God bless the reading of the Scripture. Tayo po panandaliang manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong banal na salita. Panginoon, kami nagsusumamo, lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba, Panginoon, na nawa, Panginoon, kami, Panginoon, ay inyong gabayan sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Gamitin mo po ako, Panginoon, at tagapagpaliwanag mo lamang, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay makaunawa, Panginoon, sa mga salita mong aming pag-aaralan. Nawa, Panginoon, ito ay makatulong or tulungan nyo kami
na baguhin kami, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, patungo sa malalim na pananampalataya sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patawarin din kami sa aming mga kamalian, sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan, nang ang mga salita mo, Panginoon, ay siya lamang, Panginoon, ang mamunga sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Magsipo na po tayo. So, yun po, no? Itong chapter 18, no? Karugtong po ito, nung chapter 17, na kung saan, nung nagtanong mula 17 verse 18 or verse 20, na kung saan and when balik po kayo sa chapter 17 ng Luke, no? He was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, no? So dahil tinanong ang mga Pariseo ang Panginoong Jesucristo kung kailan nga po ba darating yung kaharian ng Diyos. At sinagot naman ng Panginoong Jesucristo yan. At sabi nga dyan is hindi according to the observation na kung saan may magsasabing, oh, darating na, marami sa atin, di ba? Even though before pa, bago pa alam niyo po yung millennial bug dati? Y2K, di ba? Bago po year 2000, usapan na yun. Naku, darating na ang Panginoong Jesucristo. No? Ang daming mga nagsasabi dyan. No? So, that time, yun yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa mga Pharisees na hindi, no? Hindi pa darating. Huwag kayong makinig kung sinabing, oh, parating na ang Panginoon, oh, nandun na. Diba? Tapos may nagkiklaim sa atin nga, may nagkiklaim sa atin, sa bansa pa natin, na may nagkiklaim na ang Panginoong Jesucristo, kumbaga siya na yung sinasabing, tawag sa kanya? Son of God, parang hindi, may wood pa. Siya, meron din ako sa may Pampanga, meron ding tinatawag na siya yung prophet o apostles, no? Na kung saan nakakapagpagaling, no? So, marami, no? Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi nga diyan sa Luke chapter 17, wag kayong basta maniniwala. Kasi nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kumbaga, nasa inyo na yung kingdom, Kanino? Nasa atin, sabi. Nasa inyo, kaharap nyo, sabi sa Panginoong Jesucristo, sa mga disipulo niya, no? Sa verse 22 ng Luke, the day will come when you desire to see one of the day of the Son of Man, no? And you shall not see it, no? Marami siya diyang sinabi na, oy, nandoon ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, dito sinabi ng Panginoong Jesucristo kung paano siya darating. Actually, medyo maiksi po yung sinasabi sa Luke chapter 17. Kung ipaparallel niyo po yan, makikita niyo yung mahabang text nito sa Matthew chapter 24. No? Na kung saan, kaya nga po bakit nakalink itong chapter 18 doon sa chapter 17, no? Kaya ko gusto ko ipaliwanag, no? Na patungkol saan ba yung prayer? Kasi patungkol sa prayer po to, no? Prayer yung chapter 18. Na kung saan ang Panginoong Jesucristo, makikita pa lang po natin sa chapter 18, sinabi ni Luke, no, na nagsalita ang Panginoong Jesucristo ng parable. Na kung saan, ang sabi niya dyan sa parable, sa verse 1, that men ought always to pray. Okay? Always to pray and not to faint, no? Huwag panghinaan ng loob. Bakit nga ba? Kaya nga sabi ko kanina, karugtong po siya nung 17. Walang kasing sinabi, and it came to pass, mula sa 18, di ba? Basta nagsabi siya ng parable about it. And kailan niya sinabi yun? It's talking about nung sinasabi ng Panginoong Jesucristo about
coming of the kingdom of God. Kailan po ba yung kingdom of God? Yan po yung usually hinahantay ng karamihan. Karamihan na sino? Yung mga mananampalataya. Na kung saan minsan pumapasok tayo sa time na, kasi sino lang po ba ang nakakaalam ng about ng kingdom of God? Lahat po ba nakakaalam about sa kingdom of God? I don't think so. Hindi nakakaalam ng about sa kingdom of God. Kaya nga po, kailangan nating i-preach about the kingdom of God, no? Sino lang po ba doon? Ha? Hindi, ibig sabihin, hindi yung pagdating. Sino lang yung nakakaalam na may kingdom of God? Believers. No? Sino yun? Yung naniniwala sa Panginoong Jesucristo, naniniwala sa Panginoong Diyos, na darating ang Panginoong Diyos, no? Babalik tayo at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama sa kanyang kaharian. So it's only believers. That's the reason why in Matthew chapter 24, sinabi ng Panginoong Jesucristo na dapat ma-preach po ito sa lahat, no? Sa lahat ng tao, no? Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, lahat ng tao, yes, it's our obligation to preach the gospel, to preach the kingdom of God. Pero hindi po lahat ng mababahagi na natin ay sila ay tatanggap at maniniwala. Pero ang sabi po ng Biblia sa Matthew ay hindi darating yung kingdom na yan unless ma-preach ang gospel sa buong mundo. Kaya nga kanina, di ba, ang ano natin, may peer tayo, di ba? Sa kanina sa Sunday school natin, pag-aralan natin, di ba, may peer tayo mag-share ng gospel or soul winning, no? Pero kailangan tumatak sa isip natin na dapat gawin natin yung talagang dapat para pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Ngayon, balik dito nga sa text, no? Kaya ako sinasabi na kailangan nating malaman kung ano nga po ba yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo prior sa prayer sa 18, no? Kasi sinabi niya diyan yung kung kailan siya babalik. At kung pupunta po tayo sa Matthew chapter 24, may babasahin lang po ako sa isang verse or some verse sa chapter 24 na ito po yung sinasabi. Yung sinabi ko kanina, the gospel, and this gospel of the kingdom shall be preached in all nations for the witness to all nations, and then shall the end come. Saka pa lang darating sa lahat ng nasyon. And sabi po dito na maraming dadanasin ng tao. Okay? Madaming dadanasin ng tao. Kung saan pinaliwanag din po ng Panginoong Hesukristo dito sa verse 22, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Okay? Naintindihan niyo po? So, sabi dito, except na yung, ano po yun? Yung pagpipighati, yung tribulation. No? May tribulation po kasi. Ngayon po, nandito tayo sa ating panahon, di ba? Sabi ko kanina, maraming nagwo-worry. Tama? Tama? Maraming nagwo-worry sa mga nangyayari ngayon. No? May gera sa Iran between Israel, which is God chosen, God's promised land, no? Israel, no? Yan ang ano na sabi natin kasi yun yung nakasulat sa Biblia, no? On that term, usually ako, paniniwala ko, it's the land itself. Okay? Ngayon, may kaguluhan dyan. Karamihan sa atin natatakot. Marami nang umuwi, tama? Marami umuwi sa Pilipinas. Marami naman ayaw umuwi sa Pilipinas. Bakit? Mas mahirap daw doon. No? Mas mahirap daw doon. Sabi nila, no?
Alam nyo, actually ako minsan yun nga, nasa opisina ko, nandun yung worried, uwi ba ako or mag-stay ako. Pero nandun yung worried nila. Tama? Nandun yung worried nila. Hindi natin alam kung kailan kung anong mangyayari sa atin kinabukasan. Marinig na, lalaban na ang UAE, Saudi, makikipaglagbayaan na sila. So most of the people natatakot na. Tama? Natatakot na. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon para sa atin? I hope and pray tayo bilang believer, bilang mananampalataya, ang takot natin sa Diyos, kagaya nung napag-aralan natin kanina. Pero hindi tayo natatakot saan? Doon sa mangyayari. Why? Why? Because we know that this will happen. Naintindihan niyo po? Hindi ko na yung Matthew chapter 24, hindi ko na babalikan yung lesson nung nakaraang linggo. No? Pero, gusto lang nating malaman o maintindihan na lahat ng nangyayari po ngayon ay nakasulat na mangyayari. Na kung saan ang bawat isa, ang bawat tao, kung tayo ay nalalaman natin na ito'y darating, hindi dapat tayo kakabahan. Okay? Ito po yung mensahe sa atin sa Luke chapter 18. Sabi diyan, himay-himayin ko po, no? Sabi diyan, sa verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that man ought always to pray and not to faint. Sinabi ni Luke na nagsalita patungkol sa parable na kung saan ini-encourage ng Panginoong Hesukristo na ang tao ay magpatuloy manalangin para hindi panghinaan ng loob. Okay? Tama ba yung Tagalog ko? Not to paint. Panghinaan ng loob. Naiintindihan niyo po? Kasi usually ang mangyayari sa atin, panghinaan tayo. Mangyayari. If you don't have Christ in your life, if you don't have God in your life, what will happen is matatakot. Dalawa, kung hindi mo nalalaman kung ano yung mga mangyayari, yun din. Kakabahan ka. Matatakot ka. Pero dahil nalalaman mo na may mga ganitong mangyayari, dahil nakasulat na po ito sa Biblia, sinabi na po ng Panginoong Hesukristo, what do you expect? Kakabahan ka pa po ba? Opo, kakabahan ako. May kaba, pero ano? Hindi much, sabi nila. Pero hindi. I encourage, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ang kalaban, ang solusyon natin sa kaba, panalangin. Okay? Sinabi na ng Panginoon Kristo, tama? Sinabi na ng Biblia, para hindi tayo panghinaan ng loob. Para hindi tayo kabahan, para hindi tayo matakot. Okay. Verse 2, sabi diyan, saying, there was in the city a judge, which feared not God, neither regarded man. Meron daw isang judge sa isang lugar na kung saan walang takot sa Diyos. No? Ibig sabihin, walang takot sa Diyos. Or walang pakialam sa tao. No? So, ibig sabihin, ito ay isang unjust person, unjust judge. Na kung saan minsan, siguro alam naman din natin sa atin, no? May mga ganyang maghusga. Intindihan niyo po? Kung saan may pera, doon. Diba? Unjust nga di ba? Or, kasi bakit? Kaya mong gawin yung mga bagay na ito. Kung ikaw may takot ka sa Diyos, kakabahan ka. Kasi alam mo, ang Diyos nakikita ka. Tama? O ngayon, kung may respeto ka sa tao, may mga bagay na hindi mo gagawin. Kasi, you respect a person as well. Tama? Yung mga mali, alam mo, hindi mo gagawin yon kasi tinitingnan mo, may konsiderasyon ka, may pakialam ka sa tao. Hindi mo yung hindi pinagpapahalagahan yung sasabihin ng tao sa'yo. Okay? Naintindihan niyo po? Yun yung sinasabi dito. Merong isang judge na ganyan ng pag-uugali. No?
Ngayon, may dalawang character. Verse 3, and there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. So ngayon daw balo. Sabi ng Panginoong Kristo, ito yung parable ito yung parable na sinasabi ng Panginoong Kristo na kung saan ang matuto tayo na magtiwala sa Panginoon at manalangin. Paano niya hinalintulad ng Panginoon, no? Ang parable nito sa pananalangin. Okay. Sabi diyan, avenge me on my adversary. Sabi ng widow, ipagtanggol mo ako or ipagtanggol mo ako doon sa aking kaso. Actually, kaso. Sa Tagalog na lang. Or bigyan mo ng hustisya. Yan. Bigyan mo ng hustisya. Yan. Bigyan mo ako ng hustisya. And he would not for a while. Sabi diyan sa verse 4. Sa umpisa, sasabihin ng judge, hindi niya papansinin. Pansamantala, hindi niya papansinin. Bakit nga? Hindi naman siya. Yes nga siya. Una, ito widow. Ano ba yung widow usually? Sa Old Testament and the New Testament, no? Sinasabi diyan na dapat ang widow tulungan, gabayan, arugain. Bakit? Ano ba yung karanasan ng isang widow? Actually, sa panahon kasi natin ngayon, mahilig kasi tayo lagi. Gusto nila, I just want to be a single mom, mga ganyan, di ba? Minsan, may mga kilala ako. Actually, may nakilala nga ako ganun na gusto lang nila magkaanak pero ayaw nila na may asawa. Pero, alam niyo po, sa panahon before, ang pinaka parang mahirap ay yung mga widow. Kasi bakit? Wala silang tagapagtanggol. Wala na silang asawang maggagabay sa kanila. Okay? Kaya nga po, dati, ang law, ang sabi, pagka, namatay yung asawang babae, yung babae, namatay ang asawa niya lalaki, anong batas po nun? Ipapasa sa kapatid na lalaki, siya yung magiging asawa. Intindihan po? Para saan? Para may mag-aruga, may maggabay. No? Para yung heritage niya mag-continue. Okay? So, itong widow, siya yung parang pinaka-vulnerable or and I don't know if that's vulnerable, no? Siya yung parang pinaka-mababa or parang kawawa. Ayan, kawawa. Vulnerable, no? So, siya yung pinaka-vulnerable, itong widow. Kaya wala siyang kakayanan. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Kaya ano lang ang kinakailangan niya? Yung unjust judge. Tama? So, dito, sabi diyan, so, umpisa, hindi niya papasin. Most probably, kasi walang pera. Tapos, pangalawa, itong city na to, pinag-aralan ko na probably itong judge na sinasabi ng Panginoong Kristo, ito yung kung tutusin at during those time, those are Romans, those are because hindi nga sila believer no? They are not the chosen, no? And yung widow, she is a Jew, no? So, of course, bakit mo tutulungan? Bakit mo tutulungan? Jew ka, kumaga, parang yun yung konteksto dito. But sabi diyan, but afterward, verse 4, no, balik tayo. But afterward, he said to himself, though I fear not God. Sinabi nung judge sa kanyang sarili, though wala akong takot sa Diyos, or regarded man, or hindi ko pinapansin yung mga tao, mahalaga sa kanya, kapangyarihan, pera, kaya nga unjust diba? Yet because this widow troubled me. Ano yung sinasabi niya? Troubled me. I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
Okay? Anong ibig sabihin? Sabi niya, sige na nga, lagi niya akong guguluhin eh. Ang kulit eh. Tama? So, nakikita niyo na po yung about sa prayer. About sa prayer. Sabi niya, kasi ginugulo niya ako eh. No? I will avenge her, lest by her continual coming, she will weary me. Kumbaga parang may irita lang ako, sabi siguro ng judge. Ulit-ulit, kunwari sa opisina, bigyan ko ng example, kunwari si Aticon. No? Si Aticon ba naman, paulit-ulit pupunta sa consulate, ilakad yung isang bagay. Di ba, Aticon? Kunwari, punta siya sa ospital. Actually, ito yung maganda kay Aticon eh. Sa kakaulitan niya, marami siyang napapa-approve. No? Tama, Aticon? Sangayon ka po ba doon? Sa kakulitan niya, napapababa yung presyo nung nirerentahang place. Parang ganun yun. Sige na nga, pagbigyan ko na. Di ba? So, ganun. So, sabi diyan, for her continual coming, she weary me. Pero itong sabi ng Panginoong Jesucristo, sa verse 6, and the Lord said, hear what the unjust judge said. Ito yung sinabi ng unjust judge. Saan yun? Kumbaga, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa puso niya. Pakinggan natin yung sinabi niya. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him? True, he bear long with them. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pakinggan niyo yung sinabi ng judge. Sabi, ito yung sinabi daw ng judge. Hindi ba papakinggan ng Diyos or ipagtatanggol ng Diyos kung sino pa yung kanyang pinili? Na kung saan, sabi diyan, which cry day and night. Kumbaga yung cry, pwede natin sabihin, paano ba tayo di ba yung cry natin, pray? Intindihan nyo? Pray. So we are keep praying. Tama? Sabi diyan, will not God avenge his own elect? Hindi ba niya ipagtatanggol na kung saan patuloy na nananalangin araw at gabi? No? Though he bear long with them. Yun yung tanong, sabi ng Panginoon Jesucristo, yun yung tanong sa puso nung judge, unjust judge. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila, that he will avenge them speedily. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa inyo, ipagtatanggol ng Panginoong Diyos ng mabilisan. Ibig sabihin, immediate. Naintindihan nyo? Immediate. Kasi bakit? Day and night eh. Tama? Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Kung sa makatuwid, parang pag dumating na ba ang Panginoong Jesucristo? Pag dumating na ba ang Panginoong Jesucristo? Meron ba siyang makikitang mananampalatayang ganito nung nagpe-pray day and night? Okay? Una, tingnan po natin, no? Sabi ko dun sa points ko. Makikita po natin dito that, tingnan nyo po God can use the unjust, the prayer of His people, His chosen people. Nakita nyo yung unjust man, di ba? Siya, tinugon niya, nag-ano siya, di ba? Sinagot niya yung hiling niya. Ano yung prayer ng Panginoon? Ano yung hiling nung widow? Sa akin, parang ganito yan eh. Ako, madalas, dati, sinasabi nila sa akin, alam niyo po yung nangyari sa akin, again, kwento na ito, paulit-ulit na plaka na lang po ito, no? Ang sabi nga sa akin nung manager ko, na kaibigan ko, yung pagtulong daw, kumbaga, naka-recover ako sa problema ko. Kasi sa tulong daw nung company namin. Sabi niya,
Pero sabi ko sa sarili ko, bakit? Kasi before, nung hindi ako nagpe-pray, okay, yung gumagawa ako ng sarili kong way, no? Hindi ko alam kung uulitin ko ba yung kwento, no? Pero kasi may bisita tayo. Ako na. Ano? Yung problema ko kasi nagka-problema ako financially before. Na nalubog ako na dami ng hindi ko na alam paano siya lulutusin. And I'm doing things na parang kung paano ko susolusyonan, I'm not asking God for that, no? Ganun yung dati ko kasi I always ask paano magbibigay ng pera ang Panginoon. Eh, yung sweldo ko, sakto na, parang mataas yung sweldo ko, para bigyan pa nila ako or anything, no? Para sa akin, parang sobra-sobra na yon. So, parang impossible na taasan pa yung sweldo ko. So, lahat na ng bangko, naglo-loanan ko, pero ayaw na nila akong papunan kasi mataas na nga yung pagkakautang ko. Then, wala na akong maikutan. And that's the time na parang nanghina na ako, hindi ko anong gagawin ko. I asked God. And doon ako humingi ng tulong sa Panginoon. And doon lang ako nag-sorry at doon ko lang na-realize na mali po pala yung ginawa ko. Na bakit hindi ako nagtiwala sa Diyos. Na kaya niya gawin yung mga imposibleng bagay. That time I prayed. Then after that, I prayed to the Lord. Talagang umiyak po ako. Literal umiyak ako. Doon sa isang kwarto namin sa Albuhaira, umiyak ako sa isang corner. After Sunday pa noon ng di ba? First day of work. Friday, Saturday ang off. Company namin. And our company nag-email ng hindi ko inaasahan. O, papahiramin ka namin ng pera para iayos mo kung ano yung pasimula ng sa mata ng kasamahan ko sa work, sabi nila, hindi, ang tumulong sa'yo ay yung kumpanya. Naintindihan nyo? Ang tumulong sa'yo ay yung kumpanya. Pero sa mata ko, ang Diyos ang tumulong sa akin, ginamit niya yung kumpanya namin. Naintindihan nyo po? And that's the thing, na parang yung mga kung loko-lokohin nga minsan di ba? Mo bang tapat sila? Just ba sila? No. Kasi niloloko ng palataya ko Tama? Pero this time, kayang gamitin ng Panginoon yung mga unjust to fulfill yung prayer nung anak niya. Okay? So yun po, no? So dito, yung judge, tinulungan niya yung widow. Tama? No? And makikita po natin dito, God will surely answer. No? God will surely answer the prayer of His chosen people, especially on the time of His coming. Naiintindihan niyo po? Sasagutin o siguradong sasagutin ng Panginoon ang patuloy na pananalangin, no? Ng mga taong anak niya, ng mga taong pinili ng Panginoon. Tayo yun, na believer, na nananampalataya, no? Especially sa time. Kasi ito nga, kaya pong sinabi ko sa inyo, ito ay patungkol doon sa pagdating din ng Panginoong Jesucristo. Darating ang Panginoong Jesucristo. Nasabi doon sa Matthew chapter 24. Sabi diyan, di ba? Kung hindi lang dahil sa pinili niya, hindi pa iiksiin yung time of tribulation. Okay? So,
sinasabi ng Panginoong Kristo dito sa atin, kung darating man yung mga ganitong pagkakataon, simula ngayon pa lang, simula pa lang noon, nung sinabi ng Panginoong Kristo, tayo ay magpatuloy magnalangin. Huwag tayong panghinaan. Intindihan po natin na kung saan, sa araw-araw na kung ano man yung magiging problema natin, kagaya ngayon, kung ano-ano na yung mga naririnig natin, may mga wars or anything, baha, ano? Di ba? Ang gagawin natin, usually, lulusong, parang si Brother Benji siguro kanina. Naku, baka baha doon sa dadaanan ko, nakita niya kagad sa akin eh. Naku, may baha po doon, papuntang Ajman. Di ba? Mag-pray muna tayo. Tama, di ba? Nagpe-pray tayo, di ba? Nagpe-pray po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kaya nga sabi ng Kristo rito, ang sabi sa verse 1, that men ought always to pray and not to faint. Ako sometimes, pag may dumating sa aking pakiramdam na parang may sumakit ulo ko, alam niyo yun, or something, tawag agad naman po ngayon. Kasi nagmamaneho ako eh. No? We always need. Tapos may marinig ka, kagaya nung unang dinig ko yung yung bagong dating ako dito, yung nakita ko yung alarm. Alarm ng pagbalik ko kasi, di ba? Bumalik lang ako nitong March. Ano ba ako bumalik? March 9. Nung pagpasok ko, tapos marinig ko yung, uy, may alarm. Kita, alarm. Tumitingin ako sa langit, saka lang sa ulap. Kasi baka mamaya may debris, makiwas ako. Pero anong gagawa natin? We always. So sinasabi ng Panginoon Kristo, simula nung sinabi niya yung verse 17, pinaliwanag niya yung pagdating niya at pagdating ng rapture. Sinabi niya tong parable na to, na kung saan he encouraged his disciple. Tama? He encouraged us as well. Na kung tayo ay may Kristo sa ating puso, wala tayong ibang pwedeng hingan ng tulong kung di siya lang. Amen? Anumang bagay, kung ano may nangyayari ngayon, umulan man ng malakas, mahangin. Sabi nga ng asawa ko noon, kala ko magigiba yung bubong, babagsak yung Sabi niya, nag-pray na lang ako. Tama? Ano pa ba yung kaya natin gawin kung hindi mag-pray? Kasi alam natin ang magpuprotect sa atin ng Panginoon. Amen? So, Jesus is telling us that magpatuloy tayong manalangin at huwag tayong panghinaan ng loob. Anumang bagay yan, anuman yung problema. Actually, usually, dumarating tayo sa problema, no? Kahit naman problema yan. Ang tugon lang dyan, panalangin. Kasi, yung judge na mismo nagsabi sa sarili niya, parang sabi ng Panginoong Kristo, ang sabi ng judge sa sarili niya, shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him? At ang sabi ng Panginoon Kristo, sasagutin niya agad. Amen? Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. As long as talagang tama ang relasyon natin sa Panginoon and we are His elect, God will answer our prayers. Amen? So tayo po manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa narinig naming parable na ito, na kung saan, Panginoon, this is paalala nyo or encouragement nyo sa amin, na kung saan, Panginoon, kami ay magpatuloy lamang manalangin, especially, Panginoon, sa
sa aming mga distress, sa aming mga problema, na kung saan dito binigay nyo na example, Panginoon, yung widow na inyong pinili na Panginoon, na kung saan, Panginoon, ginamit nyo yung unjust person to fulfill, Panginoon, ang kanyang panalangin. Kaya sa amin man, Panginoon, as you said, Panginoon, nung sa chapter 17, na mga darating for your preparation of your coming, Panginoon, hindi dapat kami manghina, especially sa panahon namin ngayon. Dumarating na, Panginoon, yung mga naririnig naming kaguluhan. Instead, Panginoon, na magkaroon kami ng takot, you encourage us to pray. And your protection will be there, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, doon lang kami, Panginoon, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo ang pinakamakapangyarihan. Kayo yung hari ng sanlibutan ito. Kagaya, Panginoon, nung ikinuwento, ipinapanag ng psalmist, Panginoon, sa Psalms chapter 10, Panginoon, na kayo yung hari ng mundong ito, na handang maghusga, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, or maghusga sa mga wicked, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat sa salita mo na mag-i-encourage sa bawat isa sa amin na magpatuloy lamang kami na manalangin sa inyo, magtiwala sa inyo, at palalimin namin, Panginoon, lalo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. At lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. What should be your character? Ano dapat yung bilang isang mapagkailangan, ano dapat yung ating katangian? Persistence. Okay. Ang karakter dapat ng isang mapagkailangan, persistence and persuasive. Kaya nga sabi ng Panginoon sa parable, ought not to faint, always to pray and not to faint. Pwede ka mag-pray, pero hindi persuasive yung panalangin mo. Pwede yun. Hindi ka persuasive doon sa need mo. Halimbawa, nagpe-pray ka kasi baka misinterpret natin yung sinabi ng Panginoon. Nagpe-pray ka, halimbawa, gusto mo ngayon ng tinapay. Bukas nag-pray ka ulit, gusto mo na ng pera. Tapos sa susunod na araw, pray ka, gusto mo na ng asawa. You are not persuasive for your needs. Kung ano yung great needs mo, yun yung lagi mong hihingin. Yun yung persuasive doon sa needs mo. Kaya nga, at the end of, sabi ni Jesus Christ at the end ng context, shall he find faith? That's why be faithful to what you ask for. When you need bread. Right. When you need work. Okay? Be persuasive. Tama. The character of the unjust judge is what? Proud. But proud in power. And what? Because of the persuasive of a needy widow, the unjust judge was persuaded. At the end, nag-isip siya, oo nga, makulit to eh. Baka magiging tinik siya sa akin. Sige, tulungan ko na siya. Why?
Isa pang karakter dapat kapag kailangan, ipinapakita natin kung ano yung needs natin. Maging tapat tayo, Panginoon. Kailangan ko po talagang makapasa sa driving. Not once, not twice, but not thrice, always. Okay? Always. Nagpe-pray ka, hindi ka nag-pray nga na, okay na. Hindi, alam ng Panginoon. Lagi, tama, marami mga Kristiyano, alam ng Diyos yun eh. Pero ang tinitingnan ng Diyos sa'yo, karakter mo. Maging persuasive ka, maging persistent ka sa ginagawa mo. Ang problema ito, maraming nagpe-pray na Kristiyano, wala namang pananampalataya. Totoo yun. Parang ano lang, parang taking granted because He is God, He's all-powerful, but you don't believe on His power. Correct? Hindi ito manager mo. Siya yung Diyos mo. You believe, you have faith in Him that He will answer your prayer because you believe in Him. Not just because He is all powerful and you don't and take in granted, kaya alam naman ng Panginoon yan, my needs. First, He consider being your relational or your relation to Him. Ulitin ko mga kapatid, bago tayo mag-pray, ulitin ko, hindi lahat ng panalangin ng tao ay pinapakinggan ng Diyos. Implicitly, binanggit ng Bible, ang pinapakinggan lang ng Diyos sa panalangin ay yung mayroon siyang relasyon sa Diyos. Yung tinatawag na anak. Uulitin ko, illustration bago tayo Ang tatay, hindi pwedeng manghingi ang anak ko kay Preacher Albert, hindi naman niya anak eh. Kung magbigay man si Preacher Albert sa aking mga anak, that is because of what? Favor. Or we call it grace. Okay? Pero iba yung ibibigay niya sa anak compare sa hindi niya anak. Hindi niya kadugo yun eh. Narinig ko si Pastor Cornelio, ang priority na mga anak niya, hindi niya yung mga anak. Hindi yung mga anak, hindi niya anak. I also tell you, my priority, pagdating sa pagbabahagi, ang mga anak ko, because they are my what do you call this? Yung kadugo o biological children. Okay? Amen? Yun yung illustration na sinasabi ko sa inyo. Okay? Ang Diyos, nagpapala siya, pwede niyang pagpalain yung hindi mananampalataya, but because of His nature is merciful. Okay? Did you remember, sinabi I don't know kung sa Matthew, the Lord send rains to the righteous and even to the unrighteous. Binanggit niya yung unrighteous dun, meaning that He is merciful. Pero iba yung nasa righteous. Iba yung nasa righteous. Okay? So again, be persistent to what you need. Do not lose hope. Be persuasive to be persuasive and show that you really need help. Marami kasi nanghihingi ng tulong, pero hindi naman niya kailangan yung tulong. Hindi naman talaga niya kailangan yun. Okay? Afterward, hindi ko na pala kailangan. Sinagot na, pero hindi ko na pala kailangan ng tinapay. Okay? And then, be faithful to what you ask. Be faithful to what you ask for. Okay? So, let's welcome our visitor, Jonalyn Bolbar. Siya po ay invited ni Sister Maricon. At siya po yung nakasama natin last
last Saturday sa visitation sa Ajman. Okay, salamat sa pagpunta ni Jonalyn Bolbar. Palakpakan po natin. At siya po ay naghahanap ng trabaho at welcome ka dito sa ating pong bahay-sambahan. Again, for witness sa mga kapatiran, if halimbawa habang naghahanap pa ng trabaho at hindi ka pa nakasettle, you can reside temporarily here hanggat sa makasettle ka. Libre pagkain mo. Wala lang utangan dito, bawal lang utangan. Okay? At kung may tutulong man sa iyo, that is favor. Pero you will ask for money na uutang ka, that is another thing. Okay? So yun. But you are welcome here. You can reside, free yung lodging mo, free yung pagkain mo. Okay? And sometimes if we are free, di ba, naghahanap ka ng trabaho, free din yung pagdadrive namin sa iyo para makahanap ka ng trabaho. Okay? But again, meron lang tayong mga limitations like pag-uutang kasi iniiwasan natin yung utangan dito. Okay? We will pray for that. You can ask help but not utang. Okay? So yun. Even sa Kuwait, ganyan ang practicein natin kasi marami ang nagkakasiraan sa utang, maniwala kayo. At may nagpapatayan sa utang. Okay, we don't want to be involved in that kind of life. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Let's end with closing prayer. Father, we thank you for blessing us and for teaching us truly that the character should be of a needy person is persistence and persuasive. We pray, Father, that while we are waiting for the coming of our great God and Savior Jesus Christ, Lord, help us to continue in our faith, to continue in our prayer life, to continue doing your will, reading your words, praising you, worshiping you, serving you, trusting you, and to be faithful to you, O God. And also we pray for our visitor, si Jonalyn Bolbar, na siya po ay makahanap po ng work na kung saan ay kalooban mo sa kanyang buhay, Panginoon Diyos. At yan din po yung mga kapatiran po namin, hindi po namin kasama. Yung mga kapatiran po sa Kuwait, like yung mga hindi po namin nakakasama doon, na makasama po, Panginoon, sila. Katulad Sister Jean, ganun din yung iba pang mga kakilala, yung mga prospect, na may makasama po si Brother Richmond, Panginoon, magkaroon ng day off ng Sunday at makapag-church siya kasama ang kanyang asawa na si Sister Romina, Panginoon Diyos. At Sister Romina, makahanap, Panginoon, ng trabaho na with favorable time, Panginoon Diyos, na may panahon siya sa paglilingkod sa inyo. Even, Panginoon, yung mga kapatiran po namin dito sa UAE, na yung iba po ay walang day off, na may pagkalooban niyo po sila ng day off. Yan dyan si Sister Judith, Sister Lawrence, si Jenna Joy, si Catherine Lim, si Sister Connie Paloma, si Sister Iris makapag-church, and other brethren, Panginoon, na naway makapag-church sila. But they have still time, Panginoon. They can attend in our evening service. That's the purpose na ang inyo pong gawain ay full day is because we want our brethren na hindi po nila ma-miss ang service na Sunday, Panginoon Diyos. Pupurihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan sa amin. Ang lahat ng ito'y dalangin po namin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay? And ayan, welcome ulit kay Jonalyn. You are dismissed. Okay? And can we have a picture with Jonalyn together with Sister Maricon kung sino nag-invite?
She is a job seeker. Also, let's pray for Brother Raymond makahanap ng trabaho. No? Si Sister Jasmine, ayan. And also, picture mo na dito. Picture ka muna dito. God bless, brother, sa Kuwait. Ayan.